Blessed morning po sa ating lahat. God is good. And all the time, minsan pa nga po, God is good. And all the time, God is good. And before we start our service, pwede mo ba i-encourage ang lahat na tumayo po? No? At syempre, before we start our service, no, magpipray po muna tayo ng sama-sama. Okay lang po mag-form kayo ng circle ng family nyo, ng friends nyo, ng seatmate nyo, no? To be in unity in one big family for the Lord. No? Amen po ba doon? And sabay-sabay lang magpipray para sa Panginoon. God bless everyone. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the name of the Lord for today. Come on, let's give Him a clap offering for today. Come on, Church of Godimus. Let's give Him the best clap offering for this morning. A deserved clap na nag-reflect kung gaano na yung kabuti ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Ilakas mo yung panakbo mo para sa Kanya. Come on! And for this morning, oh God, we declare and we pray to you, oh God, and we surrender this service to you, Panginoon. Tanging pagsamba at musika lamang aming ihandog sa iyo, Panginoong Diyos. In Jesus' name we pray and everybody shout, Amen! Hallelujah! Can you raise your hand? Come on! For the Lord, come on! Come on, lift your voices and praises to Him! Hey! Sabay-sabay tayo! The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Receive the full power of the Lord today, come on! Declare aloud your praise. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, come on! I step out, declare aloud your praise. Come on, COGers! We're going to praise the Lord and we're going to shout! Jesus, 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 come on. Breaking off every chain and the fear that held me. I refuse to agree
with the lies they told me. I take up my position, speak to all my conditions. Take the authority, come on, let's take this authority to worship His name. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, we step out. Come out to your boat, come on. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. The full power of the Lord. Come on, receive it, Church of God, by singing. And now we're going to declare it. Come on. I promise God. We shout it, come on. Can we do this for the Lord? Come on, let's stretch our hands, come on. Come on, lalakas pa sa Panginoon, come on. Let's dance for the Lord, sabay-sabay tayo. Come on, sabay-sabay, sumayaw sa Panginoon, come on. Hallelujah. At muli nating isisigaw ang kanyang kabutihan. And now we're going to step out to worship His name. I'm stepping out to become everything You've called me. I believe in Your word and the Spirit in me. Let us be in the position of worshiping His name. Come on. To all my conditions, take the authority You want from me. The word of the Lord in my mouth to bring about the full power of the Lord. Come on, receive it. Step out. Come on, let's be all out. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, and we step out. Declare aloud Your praise. We prophesy. We shout, come on, let's worship His name by singing this song. Hallelujah. And we give You praise, oh God. Sabay-sabay tayo. Come on, sabay tayo para sa Panginoon, come on. Hallelujah. May gagalaw pa sa Panginoong Diyos naman. Ikilos mo yan, i-stretch mo yan, i-bend mo yan para sa Panginoon, come on. You praise Your name. I'll praise You like I've never known to be. I'll praise You every second You redeem. I'll praise You, Your power rests on me. Come on, sabay-sabay. Hey, hey. I'll praise You now forever victory. Sayaw mo yan sa Panginoon, come on. Your Spirit lives in me. I'll praise You, Your power rests on me. The word of the Lord in my mouth to bring About the change, full of Your power. Come on, receive it. Come on, sing it to the Lord. Come on. Once again. Come on, receive the breakthrough of the Lord. Prophesying His name and favor. Come on, receive it. Declare without Your praise. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. The full power of the Lord. Come on, receive it. Step out, Declare aloud. Come on, for the last time. word of the Lord In my mouth to bring about the change. full of Your power. And we step out. Declare without Your praise. I prophesy. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. Come on, let's wave our hands. Hallelujah. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Can we do this? Come on. Stretch your hands, come on. Reaching out. We're going to raise our voice up to the Lord. Once again for the last time.
we dance. Come on. Praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes. You reign. Rain goes down. Come on, may itataas pa yan. May isasayo pa yan sa Panginoon. Once again, we dance and we worship His name. Come on, let's dance. Our praise goes down. Your rain comes down. Our praise goes down. Your rain. Yan naman yung sobrang all out para sa Panginoon. Patingin niya, come on. Down. Your rain comes down. Our praise goes down. You win. Come on, for the last time. Let's extend our hand to Him. Come on. Praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes down. Your rain comes down. We shout some praise. We shout some praise. We celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise. Oh Lord. Sing. Come on, shout. This sound of praise. We shout. Make it louder than Come on. any other. Isigaw mo yan sa Panginoon. Come on. And shout His name. Come on. Let's be all out. Come on. Sing. Turn it up. This sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over Lord, over Lord, over Lord. Hallelujah! Somebody shout Jesus! We shout Jesus! Come on! Hallelujah! Tunay nga bang napakasarap umaway sa Panginoong Diyos. Amen po ba, Church of God? And today we're going to be unstoppable. Paulit-ulit yun, pero we're going to be unstoppable even though we experience a lot of trials in the midst. Amen po ba? Hindi ko alam kung anong motibo niyo ba't kayo nagpunta rito every Sunday or napupunta rito every Sunday. Pero gustong sabihin sa iyo ng Panginoon na yung Diyos na binabalik-balikan mo, bubuin ka. Amen ba dun, church? And for us to follow the Lord, for us to obey the Lord, and to walk by faith to Him, it will cost you something. It will test you. It is very costly to serve Him. Amen po ba? Ang hirap minsan magpuri sa Panginoon. Ang hirap maniwala sa Panginoon kapag nakikita mong imposible lahat ng bagay na nangyayari sa iyo. Amen po ba? This week baka ni-encounter mo yun. Hindi mo nakilala ang Diyos kasi hindi mo makita yung pag-asa. Hindi mo makita yung tunay na pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi lamang siya Redeemer. Hindi lamang siya nakikita through salvation. Siya ang Diyos na nakikita sa iyo all throughout your season. Amen ba? Kaya naman sinasabi ng Panginoon sa atin for us to follow Him. In Luke 9 verse 23, then He said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross daily, and follow me. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. Sabihin na natin na wala tayo sa mundo or inubos tayo ng mundo. But at the end of the day, we gain Christ. We gain His name. Amen po ba, Church of God? Okay lang, Lord, kahit maubos kaming lahat. Okay lang, Lord, kahit maubusan kami ng boses, Panginoon. Kahit pawisan kami every Sunday, Panginoong Diyos. Pero Lord, para sa itong pagsambang to, sino po rito yung maglalakas loob na itaas ang kamay niya na he or she is going to be unstoppable, proclaiming His name in the midst of trial. Instead of hating, let's defeat it by love of the Lord and be in the foundation or firm foundation of the love of the Lord. Amen po ba? Mas masarap magpabugbog sa pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? The more na may sugat ka, the more na pagagalingin ka ng Panginoon. Amen ba?
And it is the evidence now that you are here, showing up, na kahit bugbog sarado ka na, may Diyos na nag-aantay sa'yo sa bahay-sambahang ito. Amen po ba ng church? And now we're going to praise His name and give up our lives to Him. Sino rito handang isuko ang buhay niya sa Panginoon? Sino rito yung maglalakas loob, all out, stretch out yung kamay? Panginoon, Ikaw ang malugod sa buhay ko. Ikaw ang masunod sa buhay ko, Panginoon. Lord, sa'yo na to, Panginoong Diyos. I give up everything, Panginoong Diyos, para sa iyong pangalan, O God. And trust me, yung rewards sa huli, breakthrough. And now we sing this song, reflecting on His goodness. And let's worship Him and dedicate this song to Him alone. Hallelujah. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can you. Minsan pa si mismo Panginoon, come on. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away. Being in the attitude of worship right now. Ikaw at Diyos lang nakakita sa'yo ngayon, come on. Self away so you can use me. Here I am, here I stand. Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. Give myself away. Have you ever, Jesus? I give myself away. It all belongs to you. Can use me. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. Take my heart, take my life as a living sacrifice. Oh, my dreams. With all our plans, oh God, it belongs to you alone, oh God. Lord, I place them in your. Once again, I give myself away, oh God. Myself away. Can you worship His name right now? Yung totoong ikaw na napupuri sa Panginoon, come on. Myself away. So you can use me. I give myself away. Ilaban mo yan sa Panginoon. Iiyak mo yan sa Panginoon, come on. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. My life is not my own. To you I belong. Can you sing it? Come I on. give myself to you.
my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. We shout this to the Lord, come on. My life is not my own. My life is not my own. Hallelujah, oh God. To you I belong. I give myself to you. Nadidinig ka ng Diyos. Come on, isigaw mo yan. My life is not my own. I give myself to you. Oh, my life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Hallelujah, come on, be all that. My life is not my own. For the last time, declare it to the Lord. Isigaw mo yun sa Panginoon, come on. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Let's worship His name in truth, in the aspect of hallelujah. Can you declare how good the Lord is in your life? Come on, this is your perfect platform to shout His goodness, His favor, to reflect on His love. Come on, be unstoppable, declaring His love. Come on. And now for the firm foundation of your God, we dedicate it to you. We will build our life. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. And we will put our trust to you alone, oh God. In the midst, and in the midst, your favor, your reward, your blessing is there. Hallelujah. We will build our life. Build my life upon your love. It is you, Jesus. I will put my trust. For the last time, we will build our lives to Him. Come on, be shy. And I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Your name is above all names, oh God. You're the name above all names. Come on, let's worship in Church of God, neighbors. You are Declaring His mighty power to your life and in His church. Come on. And my heart will sing how great is our God. You're the name, you're the name. You're the name above all. Yes, oh God, you are above everything, oh God. You are worthy in every praises, oh God. And our hearts will say, how great is our God. The most high praises that you can do, let's offer and give it, come on.
You're the name above all names. Oh, Jesus. You are worthy of and my heart will sing how great, how great, how great. Come on, can you declare it? How great is the Lord? How great, Come on, sing it. Come on, declare it. how great, how great, how great, how great, how great is our God. We shout your name. We exalt your name. Your name is above this church. Your name is above this people, oh God. Your name is above our problems and trials, oh God. And they are defeated by your love alone, oh Jesus Christ. Hallelujah, oh God. Can we give Him a best clap offering that we can do? Come on. Even your claps are worship to the Lord. Kung papalakpak ka sa Panginoon, anong klase at gaano kalakas ang palakpak mo sa Kanya? Come on! Ibigay mo yan sa Panginoong Diyos. And today, oh Jesus, Lord, salamat po. Salamat, Panginoon, sa malayang pagpupuri sa iyong pangalan, Panginoong Diyos. Bagaman lahat kami, Panginoon, maaari or marahil, Panginoon, ay sinusubok, Panginoon, sa aming buhay, O God. But every time, Panginoon, every now and then, Panginoong Diyos, you are the same God, Panginoon, na sinasamba namin, Panginoong Diyos. Buhay na buhay ka, Panginoon. And thank you, Lord, for teaching us how to love and love and love again. Holy Spirit, sa mga pagkakataong nagkakamali kami, sa mga pagkakataong lumiligo ang buhay namin, Ikaw, Holy Spirit, yung nagpaparamdaman, nagsasabi sa amin lagi na I love you. Kahit lumayo kami, Panginoon, sa iyong presensya, O Holy Spirit, pagmamahal pa rin yung itinuturo mo sa amin. Pagmamahal pa rin yung yumayakap sa amin, Panginoong Diyos. Hinamanan sa mga oras na ito, O God, higit pa sa salitang salamat ang gusto naming ibigay sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord, ang pagpupuring ito ay naging mabango sa iyo sa iyong harapan, O God. At malugod ka sa iyong mga anak, Panginoon, na nagpagal, Panginoon, pero tumibay dahil sa grasya mo, Panginoong Diyos. And today, Lord, as we continue in the attitude of worship, as we continue to receive your word, Panginoon, allow us to be in the position of receiving it, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na matapos itong oras sa ito, Panginoon, na hindi namin makukuha, Panginoon, ng iyong sagot, ang iyong leading, Panginoon, ang iyong purpose, Panginoon, sa aming buhay, Panginoong Diyos. Lord, sa pagkakataong ito, we are desperate saying to you, Lord, huwag niyo po kaming lagpasan this time, Panginoon. At ikaw ang siya nakakilala sa iyong mga anak, Panginoon. Itong mga kamay na ito, Panginoon, ang mga luhang ito, ang mga pawis na ito, Panginoon. Ito ang iyong mga anak, Panginoon, na nagtitiis, Panginoon, at binigyan mo, Panginoon, ng kalayaan, Panginoong Diyos. Naman, Lord, sa oras ito, malugod ka, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, that your name is above all names, O God. And that name is love. Naman, Lord, as we continue, Panginoon, today, may you continue to bless your people, Panginoon. Allow them to receive, Panginoon, your word, Panginoong Diyos. At Lord, kung may mga gawa man sa amin yun ng kaaway, Panginoon, Lord, in Jesus' name, O God, we are declaring love, Panginoon, to that enemy, O God. Huwag niyo pong hayaang madistract kami, Panginoon, sa gawa ng kaaway at ipalala sa amin, Panginoon, yung mga pagkakamali namin sapagkat pinalaya mo na kami, Panginoon. At nakalaya na kami sa iyong pangalan, O God. And we receive your breakthrough right now, Panginoon, ng iyong pabor, Panginoong Diyos.
Maraming salamat, Panginoon. Kaya naman, Lord, inaari namin sa iyong pagsambang ito, Panginoon. Ang lahat ng papuri pa sa salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. And everybody shout, Amen and Amen. Hallelujah. May we all be seated. God bless everyone. What's up, COG fam? Are you looking for creative ways to share Jesus? Tara na! Come and be part of Cantata 2024. We are looking for people who can act, play, stage production volunteers, and promotion team. You may be one of what we are looking for. For more details, you may approach us at our booth in the lobby after the service. Kindly look for Brother Clyde Manuel or Sister Ashley Bacat for inquiries. Amen. Hallelujah. Morning po sa inyong lahat. Morning po. So, are you blessed this morning? Amen. So, today, gusto ko lang po i-acknowledge, do we have any first-timers this morning? Baka pwede niyo po bang itaas yung mga kamay niyo? Amen. Thank you, Lord. We are asking, so we will be able to pray for you afterwards. So please stay a bit para po mapag-pray namin kayo. So ako po ay si Brother Homer Delgado. I am from the men's ministry. And today, I'm privileged to be able to share the word with you. And sana po marami po tayong matutunan. So, as I was creating the outline of the message of the Lord, in recent days and weeks, marami pong events na tayong nakita sa Facebook, nakita sa internet, events to which minsan magtatanong ka, Lord, anong dapat namin gawin sa mga gantong sitwasyon, sa mga gantong tao? How are we supposed to be able to show them or tell them na mahal mo sila? And so today, yun po yung pag-uusapan natin. So just to share with you, our title for today is Overcoming Evil. Mukha po siyang mabigat, pero it's actually a basic or should be a normal response ng isang Kristiyano sa pang-araw-araw nating buhay as we walk with God sa journey natin sa mundong ito. So, but before anything else, I would like just to show you this picture. So we have this notion na pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. So if you will see, binato naman niya ng tinapay, kaya lang sumakto sa lalamunan niya. So, I would say, technically tama yung ginawa niya, kaya lang mamaya pag-aaralan natin kung tama ba talaga o naa-align ba siya sa will ng Diyos sa buhay natin as Christians. Amen po ba? So today, let's start with Romans 12, verse 9 to 10. I'll read. So first is love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good, be devoted to one another in love, and honor one another above yourselves. Sandali po tayong manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa tanghaling ito. Salamat, Lord, sa pagkakataon. And today, as I share your word, I pray, Father, na kayo po ang kumilos sa buhay ng inyong mga tao. Be with your people, Panginoon, iparamdam niyo sa kanila ang inyong presensya. Kayo po, Panginoon, ang magbukas ng kanilang isipan, ng kanilang puso, maintindihan po nila ang inyong mensahe sa kanila, sa amin. And Lord, itago niyo po ako, Panginoon, sa inyong likuran, so I'll be able to deliver your word according to your will.
Thank you, Father, and we lift everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. So, simulan po natin. Sa verse 9, sabi, love must be sincere. So, kanina po, meron po ako nakausap na kapatid. Yung sincere pala is from a Latin word. If I'm not mistaken, sin and cera. So the meaning of the word is without wax, or should be, in an English translation, it should be without blemish, hindi nagpe-pretend, something like that. So ginamit daw yung word na to, or sumikat daw yung Latin word na to nung panahon ng Renaissance. So, love must be sincere, sa Tagalog, walang pagpapaimbabaw. Ayan. So, we all heard about yung sulat ni Paul sa Corinthians. And sabi na, dinefine niya doon isa-isa, love is ganito, it's not envy, it's not boastful. And today, Paul summarized and made sure na it's gonna be applied to our daily lives. So, yung sulat ni Paul sa Romans is for us to be able to understand, paano nga ba? Paano nga ba natin maa-apply yung pag-ibig na sinasabi niya sa Corinthians? So, una, sinimulan niya sa love must be sincere. So, if you will notice, ang pag-ibig po, yung mga sinabi po niyang definition sa 1 Corinthians, will be nothing kung hindi po totoo yun sa buhay natin. Hindi po mababaliwala pong lahat ng yun kung hindi po siya totoo sa puso natin. Amen. And so, sinugtungan niya ng hate what is evil and then cling to what is good. Hating what is evil is not the person that we're hating. I just want to clarify. Because the evil itself is not the person. Evil is the source of evil is, as we know, is the enemy. And yung wickedness is the things that the ginagawa niya out of being evil. So, i-hate po natin or kamumuhian po natin yung bagay na mali, yung bagay na hindi tama sa harapan ng Panginoon. Sasama po tayo, makiki-join po tayo dun sa mga tama, dun sa mga dapat nating samahan. For example, sasama tayo sa mga brothers and sisters natin, basically. Sasama tayo dun sa may katwiran. Sasama tayo dun sa ang sinusunod lang si Lord. So, anong sinasabi? So, ibig mo ba sabihin, brother, kamumuhian namin yung mga lost? Absolutely not. So, yung lost po, we will need to be able to share with them the love, but without compromise. Sharing the love to the lost, sharing the love to our brothers and sisters, is something na hindi po natin dapat nagkakaroon ng compromise. Minsan po kasi, sa buhay natin, we tend to have this compromise na, hindi, okay lang kasi ganito naman siya. Okay lang na ganito kasi ganito naman siya. We need to understand, ang Diyos po is Diyos ng, dalawa lang po lagi yung option niya. Either malamig ka, mainit ka. Either oo or hindi. So wala po siyang in-between. Wala po siyang or. Wala po siyang end. So hindi po ganun ang Diyos nating buhay. So you will see on verse 10, be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. So, in this verse po, we will all see na it's no longer about you. It's no longer about us. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi na po siya nakafocus lang sa'yo. And sometimes, actually most of the time, ang mundo po will teach us and define what love is na malayo po sa katwiran ng Diyos. Ano pong ibig ko sabihin? Minsan tuturuan po tayo ng mundo to love ourselves. And it's not wrong. However, it's kind of like borderline selfish. Bakit po? Kasi nakatingin na po tayo sa sarili natin.
And the moment na tumingin po tayo sa sarili natin, then most of the time, makakalimutan po natin tumingin sa Diyos. And so, pag nakalimutan po natin tumingin sa Diyos, yung pag-ibig na yun, maiiba. Instead na pure, instead na sincere, nagkakaroon na ng ibang motibo, nagkakaroon na ng ibang agenda. Now, sa honoring one another above yourselves is something na makikita natin, hindi lang pala umiikot sa atin ang mundo. Hindi lang pala umiikot sa atin ang pag-ibig. Kasi minsan, we tend to have this kind of deal na, kung hindi niya na-meet yung ganito, hindi ko ibabalik sa kanya yung pagmamahal na yun. Ang mundo will teach us na ang pag-ibig kailangan merong standards na shallow. Masakit mang tanggapin o hindi. Shallow in a sense na, kasi kailangan pag-ibig should be reciprocated. Tama po yun in a sense. Kasi dapat naman talaga na ibabalik ang pag-ibig. However, later on, we'll be able to discuss, we'll be able to clarify, sino ba dapat muna ang panggagalingan before we will be able to reciprocate that love. And so, ito pong nature ng genuine love na to, you will see that genuine love is sincere without hypocrisy. Hindi po siya hipokrito. Hindi po siya, iba yung sinasabi niya, iba yung ginagawa niya. Hindi po siya, ngayon ganito, bukas iba na naman. So, it involves deep moral integrity. So, nakaangkla siya sa salita ng Diyos, nakaangkla siya kay Lord. Bakit? Kasi kahit pag-isa ka, you'll be able to say and claim na nagmamahal ako. Umiibig ako ng tapat. Paano? Ako, in my experience, as a driver, napakalaking challenge po talaga nung una sa akin yung hindi mainis sa kalsada. Marami pong pagkakataon, marami pong instances na even nung kababalik ko pa lang, mabilis pong mabilis pumindot yung kamay ko sa bintana, and then sisigawan ko na ngayon yung motor, yung sasakyan, yung driver, yung tumawid, bigla. And the Lord kind of made an impression to me na, brother, kailangan medyo may magbago dahil you have to understand, yung taong sinisigawan mo, sooner or later, magmi-minister ka dyan eh. Yung taong kinagagalitan mo, sooner or later, isi-share mo yung pag-ibig ko dyan. And so, I pray na, Lord, sabi ko, tulungan niyo po akong maging payapa sa pagmamaneho at hindi na po maging road rager ang tawag ko sa sarili ko. And even at some point, yung anak ko, minsan na may witness pa niya. So parang, kailangan ko na talagang parang, kung hindi ko kayang baguhin or maipakita yung pag-ibig ng Diyos sa anak ko, then how I will be able to show and share it with you na mga anak ng Diyos. Amen? So it rejects evil and clings to good. Minsan, ang evil or ang wickedness, nasa harapan na natin. Pero dahil may compromise tayo, hindi natin siya nakikita. Or minsan, sadya natin siyang hindi pinapansin. Instead na sumama tayo sa mabubuti, instead na sumama tayo sa katwiran, instead na doon tayo makabilang sa sumusunod sa salita ng Diyos, hindi natin siya ginagawa. It's gonna be the other way around. So love, genuine love, rejects evil. It involves deep affection to fellow believers. So, kung titingnan niyo po yung katabi niyo sa kaliwat kanan,
Pwede niyo bang sabihin na I love you? Genuinely, with sincerity. Ayan, praise God. So, ang pag-ibig po natin sa kapatid, hindi po natatapos paglabas po natin ng simbahang ito. Amen. Ang pag-ibig po sa kapatid natin, tumatawid po yan pag uwi natin ng bahay. Tumatawid po yan pag magkausap kayo sa GC. Tumatawid po yan kung paano nyo inaayos ang mga gawain ng Lord para sa kaharian niya. Amen? Amen. So, it leads to a culture of honor. Ang genuine love pala, merong pagrespeto sa isa't isa. Actually, higher than respect because it's honor. Karangalan. Karangalan natin na umibig ng totoo is because ganun tayong inibig ng Diyos. Totoo at with honor. Just imagine kung siya, ibinigay niya yung anak niya, yung best niya sa atin, ano ba naman yung maibalik natin yun somehow? Hindi man sa kanya directly, but at least dun man lang sa mga kapatid natin. Sa church natin, sa community natin, sa family natin first and foremost. Why? Because our lives are all testimonies. Hindi po tayo nagpupunta rito, hindi po tayo pumupunta ng church all because, kasi kailangan kong pumunta ng church. Let's all find the deeper meaning kung bakit natin to ginagawa. Bakit tayo pumupunta? So, sa verses 11 to 13, medyo madiin po ito. Sabi dito, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor in serving the Lord. So, ang zeal pala is passion and enthusiasm. So, sa verse 11, in serving the Lord, may passion ka ba? May enthusiasm ka ba? Masaya ka bang ginagawa yung pagsisilbi sa Panginoon? Masaya ka bang nag-share sa mga taga-BJMP kung paano tinanggap natin yung pag-ibig ng Diyos? Sana ganun din sila. Masaya ka ba na tumutugtog? Masaya ka bang naglilingkod at nag-share ng salita ng Diyos sa mga lost? Now, sumunod na word dyan is fervor. So, ang meaning pala niyan is seriousness. Meaning, seryoso ka. Masaya ka at seryoso ka at the same time. Bakit? Hindi naman biro, hindi naman laro ang magsilbi sa Panginoon. Amen? Minsan, magkakainisan. Minsan, magkakabanggaan ng konti. Minsan, magkakakiskisan ng balikat dahil parang may mali kang ginawa, kapatid. Pero dahil ginagawa mo lahat ng pagsisilbi mo for the Lord, dahil alam mo, yung pag-ibig ng Diyos ay nagmamanifest sa'yo, mas mangingibabaw dapat yung pag-ibig. Amen? Sa verse 12 po, sabi, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Now, ang pag-ibig po ng Diyos sa atin, tumatawid, hindi lang po sa ministry, but to all our circumstances in life. And kadalasan, pag dumarating na tayo sa trials, hardships natin sa buhay, nakakalimutan nating may Diyos na nagmamahal sa atin. Therefore, nakakalimutan nating ipakita yung pagmamahal na yun sa iba. And typically, our first response, pagka dumating na yung pagsubok, dumating na yung kapighatian sa atin, kalimutan na muna yung pag-ibig. Sabi nga ng matatanda nung panahon, ang pag-ibig, pag nag-asawa ka, ang pag-ibig, hindi pwedeng basihan yan kasi lumilipad daw sa bintana yung pag-ibig. So, even in our circumstances,
even sa pag-asa natin, even sa mga trials natin sa buhay, we should be able to demonstrate yung genuine love natin. Joyful, patient, faithful in prayer. Amen? And in verse 13 po, ito po, isa sa mga pinakamagandang verses is because sabi dito, share with the Lord's people who are in need. Now, I would like to emphasize na when you share something with your brothers and sisters, hindi naman sinabi ni Pablo na material lang yung pwede mong i-share. Financial lang yung pwede mong i-share. Sometimes, ang kailangan ng kapatid natin is a simple prayer. Sometimes, ang kailangan ng kapatid natin, encouragement. Brother, kanina sa work ko, ganito yung nangyari sa akin eh. Iniipit ako ng boss ko. Sa tingin mo ba, pag binilan mo siya ng Starbucks, mawawala na yung frustrations niya? However, you can tell dun sa kapatid na, kapatid, pag-pray natin yan. Isama natin sa panalangin yan. Wala akong pwedeng maitulong sa iyo right now, most likely, pero kaya kong ipanalangin yan. Kaya nating iluhod yan para sa Panginoon. Amen? So, in our Christian walk, may mga times na akala natin, ang pagtulong po sa kapwa, laging may kaakibat na halaga. Yung binigay nga po ng Diyos sa atin, wala namang halaga yun. Hindi mo naman kayang presyohan yun eh. Amen po ba? So, yung actions ng genuine love are diligent service na merong fervent spirit para kay Lord. Sa paglilingkod mo, na ipapakita mo yung genuine love mo sa Panginoon, sa kapatid, sa simbahan, sa community, sa pamilya mo. And true love is active and energetic in serving the Lord. Nakakatuwa po kasi meron po akong mga kakilala na talagang makikita mo, hindi man niya sabihin na mahal ko si Lord, pero kitang-kita mo sa buhay niya, lahat ng ginagawa niya, lahat ng sinasalihan niyang ministry, lahat ng pinupuntahan niya, kahit pagod, kahit umuwing pawis na pawis, kahit walang tulog, kahit galing work, makikita mo talaga sa puso niya, sa mata niya na ginagawa ko to, brother, kasi mahal ko si Lord eh. So, genuine love rejoices in the hope that we have in Christ. May pag-asa ba tayo kay Kristo? So, yun po ang sigurong itanong natin sa sarili natin. Are we hoping na pag nagkita tayo, dumating si Jesus, aabutan ka ba niyang naglilingkod? Aabutan ka ba niyang nagmamahal sa kapatid? Aabutan ka ba niyang nagmamahal sa church niya, sa gawain? O paano ka niya aabutan? Kasi we have to remember, ang pagdating po ni Jesus, hindi po like announced. It's like a thief in the night. So, paano ka ba niya aabutan? Aabutan ka ba niyang sumisigaw sa kalye? Sinisigawan mo yung driver? Aabutan ka ba niyang may inaaway kang kapitbahay all because may nagtapon ng basura sa harapan mo? Amen? So, ang pag-ibig pala, ang action pala ng pag-ibig, it endures hardships with patience and only relies on constant prayer. Tulad nga ng sabi ko nung una kong preaching, kapatid, ang hirap sa buhay, ang struggles mo in life, ang pagitan lang po niyan ay tuhod at sahig. Iluluhod mo lang yan sa Panginoon. We are able to endure hardships in life all because may pag-ibig ka ng Diyos eh. Meron kang bagay na wala sa iba. And yun nga yung isi-share natin sa iba, yung pag-ibig na yun.
Amen? And so love is practical, meeting the needs of others and showing hospitality. So, may pinuntahan ka, meron kang kapatid, nakita mo nahihirapan siya, kailangan niyang magbuhat, kailangan niyang magtulak, kailangan niyang mag-ayos ng upuan, pwede ka namang tumulong. Pag-ibig na yun, kapatid. Yung pagtatapon mo ng pinaggamitan mong baso sa basurahan directly at hindi na kailangang habulin, pag-ibig na po yun, just so you know. So, sa buhay natin Kristiyano, these are the actions that we can show dahil meron tayong genuine love from the Lord. Amen? So, mababasa po natin sa Romans 12 verses 14 to 16. Sabi dito, bless those who persecute you and bless and do not curse. Dito po sa verse na to, I can also relate because before po ako makabalik, nagpe-persecute po ako pinapersecute ko po yung misis ko. Punta-punta ka ng church, tapos ganito ka naman. Punta-punta ka ng ganito, tapos ganito naman. Ganto-ganto, ganon-ganon. And at some point, nadadamay po yung biyanan kong pastor, Pastor Rodi. And so, ano pong naging reaction niya? Paano niya po pinakitang example? Kasi mahirap po yun eh. Ako po, aminado, napakahirap pong i-bless someone na pinipersecute ka. And in my experience in life, wala po akong narinig sa kanyang minura niya ako. Wala po akong narinig sa kanya na pinagbuhatan niya ako ng kamay. Kahit pwede naman na. Kasi talagang grabe po yung pinagdadaanan ko noon. Meron pong time na I was even smoking beside him. Habang kinakausap niya ako, nag-yosi po ako sa gilid. So right then and there, kung talagang, alam mo yun, kumbaga siguro si Lord, sige na nga, bigyan mo isa. Pero hindi eh. Bakit? Kasi kailangan niyang ipakita, kailangan may demonstrate sa buhay niya, yung pag-ibig na yun. And hindi mo yun pwedeng ipakita ng salita lang. So, sabi dito sa 15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. May empathy ka kung meron kang pag-ibig. Alam mo yung pinagdadaanan, alam mo yung pakiramdam nang walang tumutulong sa'yo because at some point in time, ganun din ang dinanas mo eh. Wala din tumulong sa'yo. Therefore, hindi mo gustong mangyari yun sa kapatid. Amen? Alam mo yung feeling ng hindi kumain, kasi at some point in time, hindi ka rin kumain. So pag may kapatid na alam mong hirap sa buhay, sige, pwede mo naman pag-pray. Pwede mo ring alokin ng, brother, may tira pang kanin dito. Baka may sardinas ka dyan. Talo-talo na to. Hindi po kailangang laging bongga ang pagpapakita ng pag-ibig natin sa kapwa. Hindi po laging grand gesture. Minsan, ang nagiging definition po natin ng pag-ibig at pagtulong sa kapwa dahil sa mga nakikita natin sa mga influencers na truck ng relief goods, truck ng bigas, parang, Lord, hindi naman ako makakatulong eh. You don't know kung paano yung isang abot mo ng ulam sa pananghalian, naitawid na yung maghapon niya. You don't know na yung panalangin inialay mo sa kanya, naitawid na. Nagkaroon siya ng promise from the Lord. Nagkaroon siya ng assurance from the Lord. Pag-ibig yun, kapatid. Amen? So, sa 16, sabi, live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position and do not be conceited.
So, merong humility ang pag-ibig na totoo. Ang pag-ibig pong totoo, kayang maipakita ang pag-ibig even doon sa mga taong hindi cool. Even doon sa mga taong medyo sira-sira yung damit. Even doon sa mga taong hindi branded yung sapatos. Even doon sa mga taong naka-Android phone, for example. We can show love to them just even regardless of their status in life. Kasi ganun din tayo minahal ng Panginoon. Now, this is the attitude of a genuine love. Love responds to persecution with blessing, not retaliation. Pag bine-persecute ka, ang totoong pag-ibig, ibibless mo yung nagpa-persecute sa'yo. Hindi mo gagantihan, hindi mo mumurahin pabalik, at hindi mo rin ipa-persecute pabalik. Bakit? Kasi ganoon ang naging example ni Jesus. Wala nang ibang pinaka-best example kundi siya. Otherwise, hindi siya magiging effective the Savior kung meron siyang kapintasan. Amen? And so, genuine love empathizes deeply with others, sharing in their joys and sorrow. Hindi po siya nonchalant. Ayan. So, since kung nonchalant ka, kapatid, baka pwede na nating baguhin yan. At maipakita natin yung pag-ibig natin sa ating kapwa galing sa pag-ibig ng Diyos. So love fosters harmony and humility, associating with all people regardless of status. Kapatid, kahit sino pa yan, dahil minahal ka ng Diyos, kaya mo ring mahalin yan. Yun po yung dapat nating maintindihan na yung sinasabi ni Pablo sa Corinthians, definition po yun ng pag-ibig. Pero hanggang saan mo kayang gawin, hanggang saan mo kayang ipakita yung pag-ibig na yun. Amen? So, sa Romans 12:17 to 18, it says here, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. And like I said earlier, lahat po tayo testimonies. Yung buhay mo mismo, kapatid, patotoo ka. Hindi dahil we're thinking of kung anong sasabihin ng mga tao sa atin, but because patotoo ko ni Jesus Christ ambassador ka, kapatid. And as an ambassador, we need to understand na kailangang makita sa atin yung pag-ibig na yun, yung pagbabago na yun from the Lord. Amen? Sabi dito sa 18, if it's possible as far as it depends on you, live at peace with everyone. Pwede naman pala Pwede naman pala na hindi ka makipag-away, pwede naman palang hindi ka pumatol, kasi minsan hindi natin maiwasan, patola tayo. So, pwede naman pala tayong umibig nang hindi tayo palapatol. Pwede naman pala tayong umibig and at the same time, alam natin yung tunay na kapayapaan from the Lord. Amen? So sabi sa 19, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Vengeance is mine, says the Lord. If you must know, si Paul, bago siya naging follower ni Kristo, isa po siyang Pharisee of Pharisees. Ano pong ibig ko sabihin? Mataas po yung position niya before sa reliyong Hudyo. That's why, ganun na lang yung conviction niya pagpapatayin yung mga Kristiyano. Bakit? Kasi akala niya alam niya yung totoo. Akala niya alam niya yung tama.
So when he quoted the Old Testament na, vengeance is mine, says the Lord, totoo yun sa puso niya. However, nung nakakilala siya sa Panginoon, you will see, on the contrary, kung nung unang panahon, sabi niya, is, vengeance is mine, says the Lord, ngayon, if your enemy is hungry, feed him. If he's thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. So iba na. Kung dati, siguro dati pwede mong ipanalangin na, Lord, ipaghiganti mo ako. Lord, iganti mo ako kasi inapi ako eh. Aba, binabawi na ni Pablo ngayon. So, hindi na ganon, kapatid. Ngayon, ang gagawin mo na, ginawaran ka ng masama, inargabyado ka, ipagluluto mo, pagsasangag mo, di ba? Ipagpipiga mo ng lemon, gagawan mo ng lemonade. Kasi ganun nga tayo pinapakita ni Kristo at ni Pablo na ang pag-ibig ng Diyos transcends all hardships, transcends all tribulation and trials, struggles, pang-aapi. It transcends yung persecution. So instead na sabihin mo na, Lord, ipaghiganti mo ko, hindi. Lord, tulungan niyo po akong ipakita sa Kanya kung paano dapat siyang mahalin, kung paano mo ako minahal. Amen? Sige po. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, puputulin ko lang po sandali kasi hanggang 21 po yan. And just to show you the power of genuine love, so ito na po yung kapangyarihan. Ano ba yung kapangyarihan? Ano bang changes ang ginagawa ng tunay na pag-ibig ng Panginoon? Love refrains from retaliation, choosing honorable actions instead. Hindi ka gaganti, kapatid. Instead, pakakainin mo, painimin mo. Tutulungan mo. Hindi ka matutuwa na natisod yung kapatid o yung kaaway mo, natumba. Hindi ka matutuwa, bagkus tutulungan mo siya makatayo. Genuine love strives for peace with everyone. Kapatid o hindi kapatid, hindi Christian o Christian, wala pong pili. Hindi po tayo para maging right, maging self-righteous towards others, especially sa lost. And love trusts God's justice and refrain from seeking personal revenge. Kalimutan mo na yung ginawa sa'yo, kapatid. Nargabyado ka, okay lang. Kasi si Lord naman ang magbibigay ng reward sa'yo eh. Hindi binayaran yung utang sa'yo, okay lang. Kasi anyway, wala namang halaga yung pera mo dito eh. Temporary lang lahat to eh. Binangga ka, nagasgasan yung kotse mo, naku, masakit-sakit yun. Pero sige, okay lang din. Bakit? May insurance naman. May insurance naman eh. Hindi, joke lang. So meron naman po kasi tayong reward from the Lord. Na minsan hindi natin nakikita, hindi natin nare-realize na lahat ng ginagawang pang-aapi sa atin sa mundong ito, dahil ibinabalik natin sa kaaway natin with love, meron po tayong reward na naghihintay from the Lord. Amen? Love actively seeks the good of enemies, transforming hearts through kindness. Nung nasa corporate pa po ako, we have a saying, killing them with kindness. Kasi pag sagot mo pa lang ng telepono, bumubulaga ka na sa'yo, bumubula na yung bibig ng kausap mo,
sa dami ng mura, hindi mo na mabibilang agad-agad. Sa dami ng mura, sa dami ng masasamang salitang sinasabi sa'yo, minsan nagkakabiroan kami. Pag login mo pa lang, brother, kailangan naka-boxing gloves ka na. Ready ka ng makipag-away. Pero hindi pala ganon. Makikita na nag-transform yung buhay mo dahil may kindness ka na sa puso mo ngayon like before. When you say killing them with kindness, hindi mo talaga siya pinapatay in a sense na makakasama sa kanya, pero lahat ng pwede mong ibatong kabutihan sa kanya, ibabato mo. Lahat ng tama, lahat ng nasa katwiran na magagawa mo para sa taong umaaway sa'yo, nang aapi sa'yo, gagawin mo all because mahal ako ng Lord eh. Binago ng Lord ang buhay ko, therefore, makikita niya sa buhay ko yung pagbabago. Amen? So, genuine love overcomes evil with good, demonstrating the transformative power of Christ's love. May change, may bago. Makikita yung pagbabago. And that's how we will be able to overcome evil. So, mamaya, makikita natin, you'll be surprised na the enemy knows the scripture better than you. Remember, nung tinutokso niya si Jesus sa wilderness, verses po sa Bible yung kinakote niya kay Jesus. So you don't beat him by quoting scriptures at him, you beat him by obeying it. And that's where the power is. Kapatid, kung alam mo lang ang salita ng Diyos at ini-expect mo na kaya mong i-cast out, kaya mong labanan ng kasamaan, kaya mong labanan ng kamalian, kaya mong labanan yung pang-aapi sa'yo, all because alam ko naman, sabi sa ganito, nako kapatid, you're in for a fight. Bakit? Kasi for sure, gagamitin ng kalaban lahat ng scripture na alam niya para kontrahin ka. So, mapapakita mo ba yon sa dami ng alam mong verses? Hindi eh. Mapapakita mo yon kung sinusunod mo yung nababasa mo. Kung sinusunod mo yung naririnig mo. Kung ina-apply mo sa buhay mo yung sinasabi ng Diyos sa yung dapat mong ginagawa. Amen? So, you'll see, sabi sa James 1:22-23, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Huwag mong dayain yung sarili mo sa pakikinig lang. Do what it says. Bakit? Kasi kung narinig mo lang yan at hindi mo naman gagawin yan at hindi mo pinapakita sa buhay mo, most especially, hindi nakakita ng mga nang-aapi sa'yo, yung pagbabago, then wala kayong pinag-iba. Kung sasabihin mo sa kanyang, mahal ka ng Diyos, pero sinampal mo siya, then wala, kapatid, wala kayong pinag-iba. Kaya niyang gawin sa'yo yun eh, with pride. So, anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. Nakita mo yung sarili mo sa salamin, may muta ka, hindi mo tinanggal yung muta mo, may mali sa'yo, may uling ka sa mukha, hindi mo pinahiran yung uling mo sa mukha, magulo yung buhok mo, hindi ka nagsuklay, walk up like this ka pa. Kapatid, merong dapat kang maintindihan. Bakit? Kasi kailangan mong gawin yung naririnig mo, yung nababasa mo, from the Bible, from your prayers, from the circumstances na inaalaw ng Diyos sa buhay mo. Kailangan mong aksyonan yun, kapatid. Bakit?
Dahil after looking at himself, goes away, immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, and binigyan ng emphasis ni Paul na not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Amen? Kapatid, ang pangako ng Diyos sa iyo, kung gagawin mo yung mga sinasabi niya, gagawin mo yung mga utos niya, gagawin mo yung mga nababasa mo sa Biblia, you will be blessed in what you do. You will be favored in what you do. And again, wag po tayo mag-focus just on material things. Having peace in your life is already a blessing. Yung gumising ka, kapatid, ng payapa is already a blessing. Kahit pa sabi nating paggising mo, walang pagkain eh. Gumising ka eh. Ibig sabihin, may pagkakataon ka pang humanap ng paraan, magnalangin, hanapin ang kanyang katwiran, para magkaroon ka ng pagkain. Hindi po natatapos ang buhay na gumising ka ng wala akong intercontinental breakfast. Wala akong orange juice. Lord, nakaka-depress. Gaganong ka pa. Samantalang marami, brother, ang almusal lang, tubig sa umaga, sabay dighay. And yet, pag dighay, thank you, Lord. So, ang pangako po ng Diyos, kung susundin natin yung sinasabi niya, gagawin natin yung mga naririnig natin, yung mga nababasa natin, God's favor is in you. You will be blessed. You will be favored. And hindi ko po imbento yan. As you can see, totoo pong pangako ng Diyos yan. So, yung blessing na yan is gonna be for your family, sa work mo, sa career mo, sa ministry mo, sa anything na ginagawa mo sa paglilingkod sa Panginoon, and etc. Marami pang iba. Bakit? Kasi ang favor naman ng Lord, hindi lang napuputol dito sa church. And most likely, makikita natin ang favor ng Panginoon in our daily lives. Amen? So, love is a manifestation of how God loved us first. Una niya tayong minahal, kapatid. Hindi niya binigay yung tira-tira niya. Hindi niya binigay yung anghel. Binigay niya nag-iisa niyang anak. He loved us first and that He is the source of that love. Wala namang ibang source. So kung sasabihin ng mundo sa'yo na pag minahal mo ko, pag minahal mo yung trabaho, mapopromote ka. Kung yung trabaho mo at some point in time, magiging hindrance siya para i-renounce mo yung faith mo, kapatid, mag-isip ka. Kasi ang trabaho, hindi ka pwedeng bigyan ng Diyos, pero ang Diyos, kaya kang bigyan ng trabaho. Amen? Kaya po, lagi po nating iisipin na unahin. Lagi po nating alalahanin, unahin natin yung kanyang katwiran, unahin natin yung kanyang kaharian. So, love is not an emotion contrary to what the world is telling us. It is a decision. Kapatid, merong kang kapangyarihan na binigay sa'yo to decide. Hindi nga kayang pakialaman ng Diyos yung decision mo eh. Yung free will mo, gamitin mo sa tama. Mahirap ba? Magmahal ng kaaway? Mahirap. Definitely. Especially pag ginapi ka talaga ng pambihira naman, brother. Gaganong ka. Sinasabi mo pa sa akin, mahalin ko. Tinuturo mo pa sa akin, mahalin ko.
Ganito nga yung ginawa niyan sa akin eh. Isa-isa, nakabulit pa yan. Kapatid, nung binigay ng Diyos ang anak niya at minahal niya tayo, desisyon din niya yun eh. May-ari po ng langit at lupa yung nagbigay ng anak niya sa atin para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ano ba naman? Ano ba naman yung we look past behind all those pang-aapi na ginawa sa atin, pang-aargabyadong ginawa sa atin? So, we will see that love is very difficult to give apart from God. So kapatid, kung malayo ka sa Panginoon, kung wala kang matibay na pundasyon, matibay na relasyon, how do you expect na magbibigay mo yung pag-ibig genuinely from the Lord? Mahihirapan ka talaga. And that's the reason why marami tayong compromise. That's the reason why marami tayong ifs, marami tayong buts. Lord, kasi dapat ganito eh. Kaya lang, ganito kasi yung nangyari sa akin, ganito kasi yung ginawa sa akin. Kaya lang, so makikita po natin na pag malayo po tayo talaga sa Panginoon, mahihirapan po talaga tayong i-demonstrate yan. And yun po ang magiging, minsan ang magiging downfall natin dahil bukod sa lumayo ka na sa Diyos, lumayo ka sa source ng love, maiiba na rin yung pananaw mo sa buhay. Most likely. Makiki-join ka na sa, kung ginawa sa akin to, ganito rin ang gagawin ko. Kung itong kaaway ko, hindi binayaran yung milyon niyang utang sa akin, di, ganito na lang gagawin ko. Hindi nga ganun, kapatid eh. Kaya nga mahalaga yung relasyon natin sa Kanya is because apart from God, we can do nothing. Let alone love. Apart from God, wala tayong pwedeng gawin eh. Ngayon, pag hindi natin na-realize yun, and then sasabihin mo na, hindi Lord, nagmamahal naman ako eh. Pero kung i-chat mo siya, ganun na lang, papatulpo kita. Nagiging norm na nga po yan actually, na magsisimula sa pag-iibigan, sa tulpo, nagiging trend na tulpo yan. Magsisimula sa ligawan, and then eventually, after 30 days, tulpuhan na po. So, bakit? Kasi obviously, hindi niya naiintindihan yung pag-ibig na galing sa Diyos. And dahil hindi niya naiintindihan yun, hindi niya maiipakita yun. At pag hindi niya naipakita yun, kapatid, talagang maiiba ang lahat ng pananaw mo sa buhay. So, sabi sa 1 John 3:16, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Sabi sa 17-18, if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity in them, how can the love of God be in that person? So, dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Si Jesus po ang katotohanan. Therefore, we should be able to show it kung paanong tunay na nagmahal si Jesus. Amen? Mahirap po, mga kapatid. Hindi naman po ako magpapanggap sa inyo na sasabihin ko sa inyong perfect nating magagawa yan. But the Lord sees our hearts. Yung motibo po natin, at least man lang,
maipakita natin na, Lord, gusto ko naman talaga magmahal eh. Tulungan mo ko. Lord, itong taong to, matinding pang-aargabyadong ginawa sa akin eh. Pero dahil minahal mo ko, tulungan mo akong mahalin siya. And even minister to this person. Lord, ipaalala niyo po sa akin kung paano yung pagmamahal niyo transcends all hardships, trials, struggles, persecution, dahil ikaw ang example namin ng pag-ibig. Amen? And so, don't fall more in love with worship music than Jesus. Pupunta ako dito kasi ang galing ng banda nila, ang sarap mag-worship, ang galing ng worship team nila, and then pag preaching na, lalabas ka na. Kasi masyadong meron ako nakikitang polynomials dun sa presentation ni Pastor eh. So don't fall more in love with the preacher naman. Okay lang na di pa ako late kasi hindi pa naman start yung preaching eh. Hindi ka na umattend ng praise and worship knowing that praise and worship ushers you to be in the presence of God. It opens the door for you to be able to have a deeper connection para pag narinig mo yung preaching, yung word ni Lord sa'yo, it will all make sense. Don't fall more in love with conferences. Ay, kasi sa church na to, ang daming event. Gantong event. Parang every month may event. Ang tanong, ano ka after ng event? Ano ka after ng conferences? Sino ka? After ng mga inatinan mong mga nagbayad ka pa ng registration. And then, pag uwi mo sa bahay mo, ganun ka uli. Pag uwi mo sa bahay mo, paano ka makikita ng pamilya mo? Pag uwi mo sa community nyo, paano ka makikita ng kapitbahay mo? So, we have to remember that sa pag-ibig natin, Jesus is the goal, He is the prize, siya yung point. Bakit ba natin to ginagawa lahat? Bakit ba, Lord, kailangan kong umibig? Bakit ko ba kailangan ipakita kahit aping-api na ako? Bakit ko ba kailangan i-demonstrate sa nang argabyado sa akin yung pag-ibig mo? Bakit? Inapi nga ako eh. Kasi nga si Jesus nga ang ehemplo natin eh. Wala nang iba tayong pwedeng makita na best example, and that's also the reason why na siya ang binili, siya ang ibinigay, kasi siya lang ang karapat-dapat eh, magligtas sa atin. Hindi yung lakas mo, hindi yung gawa mo, hindi yung talino mo, siya lang eh. Amen? So, overcoming evil pala takes more than just the word love. Overcoming evil, we need the source of love. Sino bang source? And for love to overflow through us, we need the author of love. Siya yung gumawa nun eh. So we can show it in our daily lives. Kapatid, maging hangarin po natin. Yes, hindi tayo perfect. Yes, hindi natin kayang ibigay ito araw-araw consistently. Yes, padadapa ka kapatid. Yes, at some point in time, hindi ka magpapakita ng pag-ibig sa kapwa. Pero yung puso mo, anong sinasabi ng puso mo ba? Lord, may desire naman talaga akong umibig eh. Tulungan mo ko.
Kapatid, hindi ka naman nag-iisa eh. Yun naman ang pangako ng Diyos sa'yo eh. Susunod ka, hindi ka naman mag-isa maglalakad dyan eh. Susunod ka, sasamahan kita. Susunod ka sa sinasabi ko, gagawin mo yung naririnig mo, hindi naman lang ikaw mag-isa yan eh. Amen? And so, sabi sa Romans 12, verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. For thousands of years, good and evil has been in conflict with each other. And for the first time, we can say na kaya nating pagtagumpayan ang kasamaan. How? May pag-ibig tayo ng Diyos sa buhay natin eh. Sa puso natin eh. Kung nung unang panahon, we will say, ngipin sa ngipin. Diba? Ubusan ng lahi. Hindi po ganun na. Hindi na po ganun. That's not how you will be able to overcome evil. Kapatid, pag ganun ang ginawa mo, lumabang ka ng masama sa masama, bukod sa hindi na nga kayo nagkaiba, sa tingin mo matatapos yun? It's a cycle, kapatid. Iikot lang kayo ng iikot. And yun ang kailangan natin maintindihan. Na hindi masama ang panlaban sa masama. Hindi apoy ang panlaban sa apoy. Amen? Ang panlaban sa apoy, tubig. Therefore, ang panlaban sa masama, kabutihan. Kung paano yun ang tinuturo ng ating Panginoon sa atin. And so, as we end and as we stand, as we sing this song, let's ask ourselves, are we ready to overcome evil with God's love? Nakahanda na ba tayo ipakita, labanan yung masama ng pag-ibig? Tumayo po tayo lahat. Awitin po natin ang mga awiting ito. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust
There is no one like you. There is none beside you. Open up and show me who you are and feel. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maipakita ang pag-ibig niyo, Panginoon. Lord, we pray and we humbly ask, Lord, for your love. Hindi po namin kaya, Panginoon, kung kami lang. But we ask for your word, we ask for your strength, Lord God. Dahil kayo lang po, Panginoon, ang patuloy na makakatulong sa amin. And Lord, today we ask na sa pag-uwi po namin, Lord, na pagbalik namin sa aming mga tahanan, makapakita po namin, mai-demonstrate po namin, Lord, within our circumstances, our ministry, our fellow believers, Lord, even with our enemies, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoong, mahalin, i-bless ang aming mga kaaway, i-bless, Panginoon, ang aming mga nang-argabyado sa amin, Lord God. And hindi po madali, Lord, but we pray na kayo po ang sasama sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami. We acknowledge that we are weak, but we also acknowledge that in our weakness, you are our strength. Help us, Father, na we'll be able to show how we are transformed by your love. We'll be able to show how we are transformed by your mercy, Father. And sa aming panalangin, Panginoon, kayo po ay patuloy na manguna, makita sa aming mga buhay. Kayo po ang patuloy na maitaas, mabigyan ng kaluwalhatian, Lord God. And today, as we demonstrate our love back to you, Father, as we lift you, our tithes and offering, Father, we ask for your provision, we ask for your blessing, Panginoon. We ask for your favor, Lord, sa aming trabaho, sa aming businesses. We ask for your favor na maibalik namin, Panginoon, ang nararapat sa inyo nang merong kagalakan sa aming mga puso. Dahil kayo ang unang nagbigay sa amin, Panginoon. And you gave your best so we will be saved, Panginoon. So we can be redeemed. Thank you, Father. And Lord, as we end, dalangin ko, Panginoon, na matanggap ng iyong mga tao. Your people will receive blessing. Your people will receive love. Your people will receive favor over favor over favor. And I pray, Father, na kayo po ang patuloy na manguna sa kanilang mga buhay. Lord, help them to demonstrate love. Help them to love genuinely because you loved us genuinely. Lord, thank you so much. And lahat ng ito ay binabalik namin na may pagpapasalamat, na may pagpupuri, lahat ng kaluwalhatian, binabalik namin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. And truly that all His promises are yes and amen. And see you all next week po. God and bless po. Every Wednesday po meron tayong midweek service every 7 p.m. dito po physical. At the same time meron din po tayong online. You can watch it online. At syempre every Saturday meron po tayong Youth Empower Demos and YA Fellowship. And every Sunday po, of course, dito po every Sunday. Ayan. Syempre po sa mga CLDP students, stay put lang po kayo dito at antayin po natin yung time natin for later. God bless everyone. See you all next week. Step out, declare
Here will out your praise, the word of the Lord in my mouth. To bring about the change, full of your power, step out.